Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Pinapanagot na ang Senado na unang lumabag sa konstitusyon hinggil sa pagka-delay ng impeachment ng OVP. Escudero at 17 mga senador pumalag at nanindigan na wala silang nilabag sa paghawak ng impeachment. At itinuro ang Kamara na unang lumabag di umano sa rules ng impeachment na 1-year bar rule of Section 11 ng Constitution. Kamara rumisbak din sa Senado at dumulog na din sa Supreme Court upang maaksyonan ang ginawa ng Senado. Matatandaang ipinabalik ng Senado ang articles of impeachment at hiningi ang pag-verify ng Kamara hinggil sa fourth impeachment. Tinanong din ng Senado ang Kamara kung nais pa ba nilang ituloy sa 20th Congress ang impeachment at hiningi ang set na mga tatayong prosecutors ng impeachment sa 20th Congress. Dahil sa nangyari, maraming mga netizens ang nadismaya sa pagka-delay ng impeachment at nananawagan na panagutin ang Senado na nagpabalik ng impeachment at pabor na ipadismiss ang impeachment ng OVP na pinirmahan ng 250 ng mga mambabatas. Dahil di umano ito sa question of jurisdiction ng impeachment, na tinutulan naman ng Kamara na nananawagan na dapat maging impartial ang Senado bilang impeachment court sa paghawak ng impeachment. Mas mahalaga di umano ang accountability kaysa technicality. Ayon sa Kongreso ay nais malaman nila kung anong nangyari sa confidential funds ng Vice Presidente at ang accountability sa grave threat nito sa Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Sa ngayon ay inaantay na lamang ang formal na pag-upo ng mga senador at representatives sa 20th Congress upang masimulan na ang pagdinig sa articles of impeachment kung saan magpipresenta ang prosecutors ng kanilang mga ebidensya at sasagot dito ang kampo ng Vice Presidente bilang defense team ng impeachment. Ano ito parang kaya pala nanahimik si Chis Escudero, hindi makasagot eh. Kagabi topic ko ito, sabi ko, bakit ang tahitahimik ni Chis, samantalang napakainit ng issue or akusasyon na ito sa kanya, itong tungkol sa issue ng 142 billion pesos na insertions o siningit sa budget nitong taong 2025. Bakit ang tahitahimik niya? Sa impeachment ni Sara, lagi siyang nagpi-press briefing. Ito pang issue na ito na siya mismo ang nasasangkot, hindi siya magsasalita. Kaya lang yon, mukhang malinaw na ngayon. Ha? Kaya yata nananahimik si Cheese. Ayon dito sa balita, problemado daw si Escudero, galit daw si PBBM dahil di alam itong mga issue ng insertions na ito. Mukhang mauunsyami ang pagka-Senate President o pagka-SP ni Cheese. Ha? Ano mga kabunyog Ano ito? Mukhang ibang klase ito. Hindi po ito ito yung yan, yung kumpletong kwento niyan. Sa post sa Pilipinas Today. O yan. Ibigay natin ang credit sa Pilipinas Today. Alisin ko muna yung title ko. Lakihan ko tong letra nito. Ayan Iginiit ni Senator Vicente Tito Soto III na kung alam umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 142.7 bilyong insertions di umano ni Senator Francis Chis Escudero sa 2025 national budget ay agad sana niya itong ibivito. Anya, nagalit umano ang Pangulo na kasalukuyang nasa Estados Unidos nang makarating sa kanya ang tungkol dito. Sinabi pa ni Soto na kailangan umanong imbestigahan ang issue sa lalong madaling panahon dahil posible umanong ginawa ang insertions sa huling bahagi na ng BICAM. Open quote, "We have to do that because we cannot tolerate that." Close quote. Saad niya. O yan Yan po ang source natin. Hindi po tayo gumagawa dito ng kwento lang O yan. So, lumalabas dito, ayon dito sa Pilipinas Today, nalaman na ni PBBM habang nasa Amerika ang mainit na issue ng insertions ni Chis Escudero. Base doon sa balita na binasa natin sa Pilipinas Today, sabi daw ni Tito Soto, nagalit ang presidente.
Oh, shout out Milton Losada, Ronnie Romero, kumusta po kayo? Good afternoon. Oh, kay Jun Arquesa, good PM, kay Budang Badak. Oh, sabi ni Budang Badak, oh, cheese, karmo mo daw yan. Upal ka kasi. oh. Oh, mga kabunyog ha. Oh, taga Sorsogon si Rachel Dinyo nanonood sa atin pero kinakahiya niya daw si Escudero. Yan din ang tanong natin, Marilu ha, bakit tahimik si Cheese? Pero yun na nga, kung totoo itong sinasabi dito na parang nagalit si PBBM, ha, siguro hindi masyadong na-brief si PBBM sa mga bagay na yan. Nung pinag-uusapan ang budget ng 2025, hindi siguro, blind siguro dyan si PBBM. Ay ngayong nalaman na yan, nakarating na kay PBBM yan, ay mukhang nalulula, ha? Ganyan kalaki ang insertions na isiningit ni Cheese, mukhang alam naman nila. Yung kasing pag-i-insert, normal yan. Ganyan talaga yan. Kalakaran yung mga insertions na yan. Kaya lang ang lumilitaw dito, ha, baka nabibigla si PBBM na ganun pala kalaki ang insertions. Oh, tama si Spearman. Halos lahat naman ng senador nakikinabang sa kanyang kalakaran. Tama po yan. Agree po ako dyan. Kaya lang, yung ganyan kalaking amount, ha, ay mukhang ano na yun. Ha? Mukhang nakarating na yan sa presidente. Kung papaniwalaan natin ang sinabi ni Tito Soto doon sa binasa ko. O, kumusta kayo sa Qatar, Kabunyog Rosalie Abilanyo, ha? Kaya ito, ayon dito sa sinabi ni sabi ni Tito Soto diyan, siguradong hindi niya alam. Dahil kung alam niya yan, siguradong veto yan. O yan. Kinote si Tito Soto. Ibig sabihin, hindi alam ni PBBM na ganun kalaki ang insertions ni Cheese. Ngayon lang lumabas. Ngayon lang lumabas. Oh. Ang dali sanang sagutin yan ni Cheese Escudero eh. Bakit? Unang-una, kung ang nagdi-discuss niyan ay mga vloggers lang na tulad ko, pwedeng hindi niya pa yan seryosuhin, di ba? Di ba? Pwedeng sabihin na, hindi ko papatulan yung mga vlogger-vlogger lang na yan. Ay, ang naglalabas na ngayon si Tito Soto na. Si Tito Soto na. Si Tito Soto, hindi naman yan hindi naman babanggitin niyang ganyan ni Tito Soto na wala siyang source. Senador siya eh. Oh. Di ba? Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ako sa tingin ko talaga, totoo itong mga akusasyon na ito kay Cheese. Kasi kung hindi totoo yan, sasagutin niya na yan. Sasagutin niya na yan. Kung tayo lang ang nagtatalakay ng issue na to, pwedeng hindi niya pa seryosohin. Ha? Ay kapwa niya ng mga senador ang nagre-raise ng issue, si Tito Soto. Oh. Saka, kalaban niya yan sa pagka-Senate President. Siyempre, hindi pwedeng hindi niya seryosohin yan. Kaya lang mukhang talaga, kung totoo itong sinasabi ni Tito Soto, nagalit daw ang presidente nang malaman itong insertions na to. Ha? Kaya ang mangyayari dito, mukhang magkakaroon, kung totoo ito kung totoo, magkakaroon ng pagbabago ng mga alignments sa Senado bago ang July 28. Malapit na, 24 na ngayon. Ha? Oh. Lumalabas nito, nag-uopensiba si Tito Soto. Kasi, siyempre, kalaban ni Tito Soto si Cheese sa pagka-Senate President. Sabi ni Edgar Ancheta, sobra yan sa railway patungong Bicol. Oo nga eh. Ang inuutang noong panahon ni Duterte sa China para lang ma-restore yung biyahe ng Bicol Express, yung train papuntang Bicol, 40 billion. Ang sabi, wala daw pera ang gobyerno. Ay ito, pinag-uusapan, 142 billion. Alam niyo kung ano lang itong mga 140 billion na to? Multipurpose building. Tapos yon? Mayroon ding flood control. Kaya lang alam naman natin yung mga flood control, wala naman yan. Oh. O yan. Ano ito?
malamang alam naman ni PBBM na mayroong mga insertions, pero siguro hindi siya masyadong na-brief kung gaano kalaki ang insertions ni Chis Escudero. Kaya pala, ngayon natin mauunawaan bakit nung mainit ang issue ng 2025 national budget, 'di ba? Kini-question yan nila Professor Cielo Magno, kini-question yan ng marami. Mainit na issue yan, nakarating na nga sa Supreme Court eh. 'Di ba? Nakarating sa Supreme Court. Yang kaso na yan sa national budget ng 2025, yan ang pinaka-controversial na budget, ha? Na nakarating pa nga sa Supreme Court mismo ang kaso. Hindi pa yan nare-resolve ng Korte Suprema. Kini-question ang constitutionality at legality ng 2025 national budget na yan. Kaya lang, ang naiipit diyan na parang nasisira ng todo, si Martin Romualdez sa sila Saldico. Oh, 'di ba? Sirang-sira diyan si Martin Romualdez kasi parang si Martin Romualdez yung nagsingit insertions, yung mga unprogrammed funds. Pero nagtataka nga tayo noon, ibig sabihin nakalusot din sa Senado yung mga ano na yon, yung mga insertions nila Martin Romualdez. Ay kaya naman pala tahimik ang Senado, ay sila rin pala, marami ring insertions, lalo na si Chis Escudero. Buti lumalabas ito ngayon. Oh, buti lumalabas ito ngayon. Oh, ayan na. Pero sabi ni Tito Soto, iimbestigahan niya raw yan. Hindi raw diyan pwede na palampasin yan. Oh. Kaya ano ito? Anyway, lumalabas itong issue na ito. Dapat seryosuhin din ito ng mga senador. Ha? Pag hindi sinagot ni Chis Escudero yung seryosong issue na yan ng insertions, masisira lalo ang Senado. Sirang-sira na nga sila sa issue ng impeachment. Kasi lumilitaw talaga. Ha? Wala kang maaasahan sa Senado sa impeachment. Dinidelay ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, ang impeachment, ha? Dinidelay nila. Oh. So ngayon, mayroong pang artikulo si Antonio Montalban, nabasa nyo na ba yun, Kabunyog Rosana na Rumi? Ha? Oh. Ano yung yung kay Antonio Montalban. Sabi ni Antonio Montalban, may nakarating sa kanyang information, may insider informer siya galing sa Supreme Court na dinidelay nila Chis Escudero at saka ni Villanueva, ini-extend na naman sa August 4 ang impeachment para bigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na i-dismiss na sa ground ng unconstitutional daw ang impeachment kay Sara Duterte. So originally, ang naka-schedule na pagbubukas ng trial ng impeachment ay July 29. Isang araw matapos ang SONA. Kasi yung SONA naka-schedule July 28. So the following day, July 29, kaagad-agad, manunumpa yung mga bagong senator judges at magsisimula na ang impeachment trial. Yan yung original na schedule. Eh ngayon, di ba, sabi ni Villanueva, hindi, nag-uusap daw silang mga senador na August 4 na. Tapos biglang lumabas yung balita, yung artikulo ni Antonio Montalban. Kaya yan ini-stall o dinidelay, linilipat na naman sa August 4 para mabigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na maglabas na ng kanilang desisyon. Kasi may lumalabas na balita na di umano, i-dismiss ng Korte Suprema ang impeachment. I-declare na unconstitutional yung prosesong dinaanan ng Kamara. So kung unconstitutional, hindi na itutuloy ang impeachment. Yun ang sabi ni Antonio Montalban sa kanyang post. Binasa ko na yan, diniscuss ko na yan kanina, mga kabunyog, mga kababayan. So itong si Chis, ang promotor ng pag-delay ng impeachment trial na naman sa si Villanueva. Na yung pala, itong magpartner na ito, si Chis sa si Villanueva, ito ang maraming nakuha dyan sa 142 billion na yan na insertions. Ha? 12 billion ang Bulacan. Probinsya yan ni Villanueva. 9 billion ang Sorsogon. Probinsya yan ni Chis Escudero. Ha? Oh.
Kaya mga kabunyog, mga kababayan, lumalabas dito ang daming issue kay Chis Escudero sa impeachment plus ito ngayon, insertions. Napakaseryosong issue itong insertions, hindi naman sinasagot ni Chis. Bakit hindi niya sinasagot? Bakit hindi niya sinasagot? Tulad rin ba siya ni Sara Duterte na hindi sinasagot dahil guilty? Ayan na. Lumabas na ngayon ang sinabi ni Tito Soto. Nakarating na daw kay PBBM ang issue ng insertions. Galit daw, galit. Ayon kay Tito Soto. So parang naiisip siguro diyan ni PBBM, naisahan tayo ni Chisa. Ang laki-laki pala ng insertions niya. Maalala natin, nang kainitan ng issue ng budget, sige nga, nandito sila Rosana Narumi. Nung kainitan ng issue ng budget na yan, nang mainit ang issue na yan, may sinibak sa Kamara. Parang naging sacrificial lamb. Kasi mainit yung issue, naiipit sila Romualdez, parang nagkaroon diyan ng sacrificial lamb, sinukripisyo. Sibak. Sino ang nasibak sa Kamara? Rosana Narumi. Sino ang nasibak sa Kamara nung kainitan ng issue ng budget na yan? Kasi mainit na yan noon pa, ang issue ng budget. Sino? Sino ang sinibak noon sa Kamara? Sino ang sinibak? May sinibak noon sa Kamara. May sinibak. Bakit sinibak? Sabi ni Lee Tricia, Kayla Cruz, si Eli Saldico. Sabi ni Rosana, si Saldico. Sabi ni Marieta, tama kayo. Abit Felix Limoneras. Ang galing nyo talaga si Mari Luab. Si Eva Monica Kabigting. Ang gagaling. Alam nyo. Given po yung question on the constitutionality of the impeachment proceedings and how they would move forward po, may need po ba to revisit rules on impeachment such as yung 1-year bar rule nga po and making the term forthwith more specific, more may timeline po siya? Well, yung po nga 1-year bar rule, it's a constitutional provision So hindi ho natin yan pwedeng galawin unless meron po tayong constitutional amendment. No? Pangalawa, syempre ginagalang din po natin yung karapatan ng Korte Suprema na to look into the facts concerning po yung on whether or not nakapag-comply nga po sa 1-year bar rule. Obviously, yung Congress, meron siyang sariling pagtingin in each and every case po na na-raise, no? From Francisco to Gutierrez, I think up until to today, syempre we will probably be raising some questions on whether or not there is an actual judicial overreach of the question. Pero ginagalang po natin yung jurisprudence na inabot na po nito. No? So, I guess, patapusin muna natin ho yung proseso, una, ng Korte Suprema. Pangalawa, ito pong impeachment po muna ni Vice President Sara Duterte, bago ho natin pag-usapan po siguro yung pagbabago po ng rules ng impeachment ng Kongreso. At di ko alam kung yung Senado magbabago din po ng sariling nilang rules. Well, unang-una, hindi po natin po pwedeng baguhin yung proseso ng impeachment sa House Rules kung hindi po ito mag-aakma sa ating saligang batas. Considering na ang sinasabi at maliwanag naman po yung provision na ito sa ating saligang batas, hindi po natin ito mababago. And then regarding naman po yung reports na nag-withdraw raw po si Lorna Kapunan bilang legal counsel ni Atong Ang, sabi raw to focus on her role as private prosecutor. Makaka-affect ba ito sa ginagawa nilang pag-reconsider kay Kapunan, sa inyo, kay Kapunan as private prosecutor po? Well, to be honest with you, si Attorney Kapunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kay Atong Ang dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. Sa amin naman po kasi, siya po ay pro bono, hindi pa po siya parte ng private prosecutor. Siya po ay from time to time kinukonsulta po namin bilang isang abogado at bilang isang legal expert. Hinihingihan po namin sila ng kanilang mga opinion. And to be honest with you, marami rin po sila. Hindi lang naman po si Attorney Kapunan ang nagbibigay po ng pro bono service sa amin
bilang isang mga eksperyensadong mga abogado. Salamat, Agatha. Earl Tobias from IBC 13. Please proceed. Kongs, good morning po. Sir, napaliwanag na to dati pero lumutang ulit dahil doon nga sa resolusyon ng Korte Suprema. Ang pagkakaposisyon po kasi ni Vice President Sara Duterte doon sa argumento niya sa one-year bar rule ay deliberately daw po na sinircumvent o as if iniwasan ni House Secretary General Velasco yung tatlong naunang na-file na impeachment complaint para magkaroon daw ng magkaroon daw ng oras doon sa pang-apat na impeachment. So it's as if, sir, sinasabi na meron talagang allegedly intention na hindi initiate yung tatlo para hindi ma-violate yung one-year bar rule. Pero sir, does that not warrant proof on your part? And ano lang pong masasabi nyo na ganun yung argumento ni BP Sara? Sige, better ako sumagot dun dahil wala pa naman ako 19th Congress, so I can speak as a disinterested party. Ang pinakamagandang sumagot dito ay siyempre si SecGen, no? SecGen Reggie Velasco, kung ano ho yung naging circumstances po ng unang tatlo na impeachment complaints. Pero I think legally, at ito naman ho yung tatanong, yung standards po talaga ng Francisco Gutierrez malinaw. May nag-file? Una, may nag-file. Alam na ho natin yun, no? Pero pangalawa, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? Kung wala, how would the one-year bar actually set in? Hindi ba? So, ibig sabihin, we should let SecGen Reggie explain how it happened, but hindi ho nare-refer. No? Pero, I think yun po yung standard na itatanong po ng Korte Suprema on whether or not the one-year bar rule was actually breached. No? At again, dun sa apat po na impeachment complaints, malinaw po yung sagot po rito nang talaga po nga tumawid to the Senate, yung talaga po nga magkikick in yung pong one-year bar rule ay wala pong iba kundi yung fourth impeachment complaint. Yung one-year bar rule, tingin ko marami ng paliwanag na nailahad dito. Ang tanong ko lang, bakit lagi silang nakatingin sa procedural aspect? Bakit hindi po nila sagutin yung mismong meat o yung core ng impeachment? Tingin ko yun ang nililihis po nila yung issue. Dahil ang issue po talaga dito, saan napunta yung 125 million or yung 612.5 million na hinahanap po na hanggang ngayon ay hindi po maipaliwanag. Thank you, sir. Follow-up na lang din po. As part of the House Prosecution Panel, Kong Joel, napasadahan nyo na po kanina. Pero sa pagko-convene ulit ng Senado para buksan yung kanilang, para simulan na yung paglilitis sana kay BP Sara Duterte, would it be acceptable for the House Prosecution Panel kung maging matter of debate pa rin at kapatid ng motion to dismiss ay ikabit ng mga ilang senator judges na nagpahayag na ng kanilang mga sentiments about that, yung meron ng desisyon, meron ng pending na about the petition dito sa Korte Suprema kaya dapat i-dismiss na lalo yung BP Sara impeachment trial? Hanggat wala pong temporary restraining order na inilalabas po ang ating Korte Suprema, meron po tayo laging presumption of regularity or legality. Kaya sa amin pong paniniwala, dapat po mag-proceed na po ang trial. Impeachment trial ng ilang mga estudyante, sir. Kung ang definisyon nila ng pagiging patas ay kakampi sa kanila sa gusto nila, pues hindi patas yun. Klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porkit hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. So you will not inhibit it? I do not consider it a necessity, nor do I consider it not being fair. Sir, process of trust daw, sir, para process of trust at may balik yung credibility. Uulitin ko, pabor sila, klarong pabor sila ma-impeach ang Vice President, klarong ayaw nila sa Vice President. Sinabi ko rin nila ulit na noon. Sino mang pabor o kontra sa impeachment, sino mang pabor o kontra sa natasakdal, hindi namin papakinggan. Gagawin namin kung ano tingin namin tama at naaayon sa batas. At hindi ba sapat na sa ngayon? Kinatigan ng Korte Suprema ang ilan sa posisyon ng Kamara ng Senado. Out of the 11 questions of the Supreme Court, 5 of those were questions of the Senate itself.
to the House of Representatives. Kulang-kulang kalahati. Pareho tinanong ng Senado sa Kamara at tinanong ng Korte Suprema. Maliban na lamang siyempre, kung tingin na naman nila sa Korte Suprema ay hindi rin patas. And the impeachment trial will be on August 4, sir. Ang pag-uusapan pa yun ng mga miyembro ng Senado, ng impeachment court, pag nag-resume na ang Senado. Pero yun yung tinatalaga namin dahil kailangan magbigay pa ng notice sa mga partido bago magsagawa ng hearing. Sir, yung assurance lang daw na magkakaroon ng impeachment trial. Ayan na naman kayo eh. Hindi ko kailangan sagutin yung mga tanong na babalang tulad yan galing sa mga grupo, ulitin ko na namangulit lamang at ligil na ligil na mga tuloy impeachment trial. Tutuloy at mangyayari yan ayon sa batas. Sir, according to Senator Jingo Estrada, plansyado na yung pag-upo niyo ulit bilang Senate President. So, 18 senators na daw yung sumusuporta sa inyo. So, ready ka na ba na tanggapin ulit yung Sino man ang bibigyan ng kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador, dapat hindi niya talikuran yung responsibilidad na yon. May numero man ngayon o wala, ulitin ko, ang magpapasya niyan yung pagbubukas mismo ng Senado dahil doon lamang bibilangin yung boto bilang pagsuporta sa susunod na bagong Senate President. Pero may resolution na, sir, na signed by 18 senators. So, Hintayin na lamang natin. Hindi naman dinidiscuss yung resolution na pinapresenta yung resolution yun eh. Botohan, by a show of hands, But you ang know- nangyayari sa Senado. But you know that you have the supermajority backing. We are hopeful. We are hopeful, yes. Sir, August 4 na start ng impeachment. Yun yung imumungkahi ko. Bakit yun ang petsa nyon? Dahil kailangan bigyan ng notice yung mga partido. Hindi naman pwedeng naisipan lang ng majority ng Senado, pag-open ng Senado, bukas na bukas din. Kailangan may sapat na baton para mabigyan ng notice yung mga partido. What can be expected dun sa first week ng pagbabalik nyo if wala pa yung impeachment trial? The usual, ang organization ng mga committees, pag-elect ng mga chairman, vice chairman, members ng mga committee, at pagbasa on first reading ng mga bill na final para ma-refer sa committee at tumakbo na yung legislative process sa mga bill na ito. Sir, tapos na yung distribution ng committee chairmanship. Hindi pa. Pero Mapa-finalize yun kapag may formal na na-elect na Senate President. pero may mga na-assign na. Again, hindi pa. Lahat yun mapa-finalize kapag nababago naman yung usually. Sa tagal ko sa Senado, Sally, nababago yun paminsan-minsan. So mahirap magsalita at napatapos hanggat hindi pa na. Pero yung mga sumusuporta, sir, may mga hiningi na sila sa inyo. Napag-usapan na ang ilan pero hindi pa na. Yung August 4 na date ay ano na yun, sir, consensus? Hindi pa. Hindi pa kami nagkakausap eh. Gusto ko formal kami magkausap bilang isang Senado, bilang isang impeachment court. Pero yun yung mungkahi dahil nga ayon sa legal team, kailangan ng notice at period para ma-notify ang mga partido. So, what do you say, Lord, ano yung sabi na delay? Ano itutukoy nyo doon sa sabi na dinidelay na naman ito? Hindi namin trabaho na madaliin ito sa balakasulat na madaliin ito. At kung hindi porkit nagmamadali sila, ay kailangan na rin namin magmadali. Gagawin namin ito ayon sa proseso. Ulitin ko, madaliin, delay na naman, bukas na bukas din, mag-hearing tayo kahit walang notice sa mga partido. Ano naman yan? Sir, paano mo finalize yung date, sir, sa plenary po? Sa plenary. session? I-announce yan sa plenary. Sir, bakit yung notices hindi pa pwedeng ipadala ngayon? Ba't kailangan sa first week? Hindi. Kasi kailangan pagkasunduan pa rin yan ng bagong kongreso. Alalahanin nyo, may mga bagong miyembro, bagong kongreso ito, at kailangan pagpasyahan ng ilan sa mga bagay na pinagpasyahan ng 19th Congress. Sinabi ko na sa inyo noon yan. The 19th Congress cannot bind the 20th Congress. The 20th Congress would have to make decisions all over again. Not only the Senate, including the House. Kaya kasama, hindi ba, sa order na binigay ng Senado sa Kamara, pagtibayin nyo na gusto nyo pa rin talaga ito sa ilalim ng 20th